Samantala, Miss Cathy, mga kapuso, nasa linya na po si ASEC Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Abay, makibalita tayo dito sa issue ng Q fever. Q fever, oo. Medyo bago sa pandinig ko yung Q Ako rin, fever. meron palang ganitong Q fever, yung mga kambing na galing ng Estados Unidos. Magandang umaga, ASEC Arnel de Mesa. Live po tayo sa Super Balita sa umaga with Cathy San Gabriel. Magandang umaga, ASEC. Magandang umaga, Sam and Cathy, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Okay, so nakitaan nga po ng Q fever itong mga inangkat na mga kambing sa Estados Unidos, pero ito ay inilibing na at dinispose na po. So nakasisigurado po ba tayo na wala itong iba pang nahawaan o walang ibang kaso dito sa ating bansa, ASEC? Cathy, yung lahat ng kambing ay na-depop na natin through the Bureau of Animal Industry at lahat ng possible contact ay nagko-conduct ngayon ng contact tracing for both animals and humans. Parehas ang Department of Agriculture at ang Department of Health. Isa po kasi nakakabahala yung paghawa no? 'Di ba Sam, sa mga tao kung merong alagang ganito. So ito pong Q fever, ito ay manggagaling lang sa ibang bansa. Wala pa po talaga dito sa atin ito. Wala pa po tayong official na incidents ng Q fever dito po sa ating bansa. At ito po ay isang notifiable disease. Ibig sabihin, pag nagkaroon po ng ganitong insidente, ay kailangan i-report po ito sa World Organization for Animal Health. So, i-report din po natin ito dahil nakalabas na po ito sa quarantine facility natin at nga po dito sa Marinduque. ASEC, bigyan nyo lamang kami ng impormasyon. Sa pagkakaalam ko, 5 dosena yung nilibing na po ba? Tama po ba? O inalis doon sa populasyon itong mga kambing na nandiyan po sa government facility po ito, no? 66 po yung total number po nung kambing na galing po part nung galing sa Amerika, and then within the 500-meter radius ng surveillance area po natin, yung mga small and large ruminants, kagaya po ng kambing at baka, ay dinepopulate na rin po natin. Opo, kung hindi po nangyari itong pagkakadetect po ng Q fever, kanino po ba dapat mapupunta itong mga kambing na ito? Sa merkado po ba o paano po ba? Part po ito ng breeding program. Intended po talaga po ito sa Marinduque area. Ayun. So, ibig sabihin, ikakalat talaga to dun sa mga mamimili natin dahil ang kambing, hindi naman yan pinararami lang. Normally. Kinakaldireta rin yan. Paborito pa naman ng mga kapuso natin yan. Ano? ASEC, ito po bang Q fever sa kambing lang maaaring manggaling? Kasi dito po sa ulat namin, sabi, pwede daw pong makahawa ito sa mga baka at mga tupa. Pero primarily po, sa kambing lang po ito na-detect? Or paano po ba yun? Ito po ay isang mild zoonotic disease ng mga ruminants. Kasama na nga po rito yung kambing, tupa, kasama na po yung baka at mga kalabaw. So posible pong baka rin ang pagmulan nito? Pwede rin po. Paano po yun? Kasi may importation po ba tayo ng mga baka o mga tupa? Sa ngayon po ay kambing po yung ating tinitingnan, kaya po nagkaroon muna ng temporary ban ng mga kambing galing po sa Amerika. At tinitingnan po kung talagang doon po galing kasi i-check po natin yung quarantine facility rin dyan po sa Pampanga, kasi dyan po unang dinala yung mga kambing para masigurado lang po. So part po ng binuong investigasyon ng ating kalihim ay matiyak po bukod doon sa mga nangyari, ay tiyakin kung saan po talaga galing itong mga kambing na ito. At lalo na po kung saan galing din po yung sakit. Opo, ASEC, binabanggit na rin po ng DA na binanyo na po yung importer nitong mga kambing na ito galing Estados Unidos. Una-una, matagal na po ba itong nag-aangkat sa atin? Part din po yun ng pag-iimbestiga at yun po yung ipapato. Magkakaroon po ng official blacklisting dito po sa importer
Pag napatunayan po talaga na meron po siyang pagkakasala o pagkakamaling ginawa regarding po dito sa importation na to. Asek, meron din pong nasuspinde ng mga opisyal ng BAI tungkol sa importation na ito. Ano pong latest? Yun po, part po ng investigasyon din, lahat ng may kinalaman dito sa nangyaring importasyon na ito mula noong January 11 na dumating yung mga kambing dito po sa ating bansa at hanggang dito po na nakarating sa Marinduque at ito na nga po, na-confirm natin noong June 19 and 20 through PCR, yung gold standard po ng test natin. Kasi nagkaroon po ng una mo ng mga test, 3 test, ELISA. At ito na nga po yung PCR test na nag-determine na talagang positive po for Q fever. Itong mga kambing na to. Gaano makapaminsala po itong Q fever sa ating agrikultura? Malaki po ba ang magiging epekto nito kung sakasakaling may makapasok na naman o kumalat po itong Q fever sa ating bansa? Ito po ay serious threat po sa ating industriya at nabanggit nga po ng ating secretary na talagang siseryosohin po itong Q fever. Bagamat mild zoonotic disease po ito, still zoonotic po, ibig sabihin pwede kang makahawa sa tao at pwedeng makahawa rin sa ibang ruminants natin. Kaya po seryoso yung ating kagawaran at ang ating Bureau of Animal Industry na mapigilan kagaya po ng ginawa natin na depopulation doon sa area, pati na rin po doon sa may surveillance area natin na na-depopulate na po natin lahat ng posibleng mahawahan itong sakit po na ito. Asek, dahil ba dito sa insidente na ito, kinakailangan ba nating salain muna muli itong ating mga, I'm sure hindi lang isang importer po tayo no ng ganitong mga produktong pang-agrikultura gaya nga po nitong mga kambing na ito. Part na po yun na magiging investigasyon at magkakaroon din po of course ng mga recommendations para mas ma-improve po yung ating protocols and guidelines. Especially, tama po yun, pag-angkat at pag-quarantine, disposal of course, nitong ating mga animal, pwedeng buhay, pwedeng may karne na nanggagaling po sa ibang bansa. Pero hanggang dun lang po ba tayo sa pagpapataw ng ban sa mga ganitong insidente sa ating mga importer, Asek, kapag may mga ganito pong pangyayari? Magkaiba po yung ban at saka po yung blacklisting ng mga importer. Yung pong ban ay una po, temporary lang yun at pag maayos po naman ay yung pinanggalingang bansa ay malilift din po yung ban. Pero yung pong blacklisting ng mga importer, so yun po, hindi na sila ulit magkakaroon ng transaction sa ating pamahalaan. Okay. Asek, meron po bang warning ang DA sa publiko o safe naman po? Paano ba? Kailangan ba namin mag-ingat? Doon po sa mga infected areas natin, of course, kinakailangan po talaga na yung mga of course, una po, yung mga farm workers na malapit doon, yun na po ay inuusisa ng ating Department of Health. Doon naman po sa mga kakain, doon po sa malapit sa area. So, kailangan lang po talaga lutuin ng mabuti yung mga kambing o baka na kailangan kainin doon po sa malapit sa area. Safe naman po kainin ngayon, lalo na po sa buong bansa. At doon naman uli po, doon sa infected area, kalimbawa po yung kilawin kasi hindi po yun niluto, hindi dumaan doon sa heating process. So, dapat hindi mo po na kumain ng gano'n. Okay, so ang antabayanan na lamang natin, Asek, yung panahon na magdedeklara na kayo na ligtas na sa Q fever lahat ng mga kambing nating nandiyan po sa Marinduque. Yes, Sam. Eventually, we will be leading to that. Maraming salamat po sa impormasyon na yan, Asek, at good morning po. Thank you, Asek. Maraming salamat sa amin, Cathy. Mabuhay kayo. Mga kapuso, si Asek Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture.
Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga.